Ayan. Mamaya reaction din natin yan kay Win Gatchalian. So doon muna tayo sa kay Jervil Luistro, yung kanyang yung kanyang opening statement. Tapos ang ganda ng opening statement ni Attorney Sison. Talagang pumunta doon si Attorney Sison na ready. Ito na yung bloodbath na sinasabi natin. Imagine unang araw pa lang, sinabi na ni Attorney Sison na pwede bang malaman kung ready yung prosecution? Kasi ready na kami. Kasi sabi nila, 'di ba? I am Leila de Lima, we are ready. I am Jervil Luistro, we are ready. Puro ready sila. Tapos, ready sila. Tapos tinanong ngayon netong si Sison na kung ready na sila, kasi ready na ako. Pwede na namin tawagin yung unang testigo namin. Kasi inano na nila nilagay na nila, minarkahan na nila in order kung ano yung i-discuss nila kasi merong 4 na articles of impeachment Uunahin nila number 4, number 3, number 1, number 2, ganun yung ano nila. So, kung ano yung number 4, yung articles of impeachment number 4, yung una, di sige, kung yan unahin natin, meron na akong witness kagad dyan. Imagine ganun kagaling yung defense team ni Inday Sara. Umpisa pa lang na araw, gusto na nila magpatawag kaagad ng testigo. So bloodbath, 'di ba? Yan yung sinasabi bloodbath. Ngayon pa lang, simulan na natin. Anong ginawa ng Senado? Wala, sinuspend na. Ngayon pa lang sila nagpapadala ng mga subpina. Ngayon may mga dunong-dunugan ng mga abogado na naman diyan na nagsasabi na bakit daw hindi daw ba alam ni Sison na kailangan na isubpina o padalan pa ng subpina yung mga witness? Hindi na kailangan, mga bossing, na padalan ng subpina kung sarili mong witness. O kung sarili mong witness, meron na kayong usapan na magwi-witness siya at gagamitin mo siya para depensa sa lahat ng ginagamit na katarantaduhan nitong mga putang ng mga congressman na ito. Hindi mo na siya kailangang isubpina. Alam mo na kasi meron ka ng listahan ng mga tao na ipapatawag mo Ang ipapasubpina mo na lang at isusubpina mo na lang is kung yung tao ay wala kayong koneksyon, tapos gusto mo siyang ipatawag doon. Nasa tao yon kung mag-a-adhere siya o hindi. Kaya nga ang ganda nung comment ni Attorney Torion doon sa isang galing-galingan na vlogger na abogado. Itong mga abogado na to ng mga vlogger, alam mo, tangina ninyo, wala kayong mga kliyente para umasa pa kayo sa social media. Leave the social media to the vloggers. Kayong mga abogado, nag-aral kayo, utang na gamitin nyo yung mga pinag-aralan ninyo, mag-litigate kayo, maghanap kayo ng mga kliyente ninyo, tumambay kayo sa korte. Hindi yung nakatambay kayo sa social media, yak-yak kayo ng yak-yak, di naman kayo mga marurunong, mga walang hiya kayo, pasikat kayo. Gusto nyo, ang ginagawa nila ngayon, nagre-rage bait, babanatan nila yung mga Duterte para dumami yung followings nila. Kasi mga style Rendon Labador yan na magbabashing, lahat ng mga nagtitrending, ibabash niya para yung mga followers nun, pumunta sa kanya, kahit na pagmumurahin siya, engagement yan. Pera-pera labanan dyan. So ganyan na nangyayari. Kaya balik tayo doon sa hearing. Ready itong Tapos nakakatawa yung nakita mo yung social media. Putang ina yan, yung mga kampi nila sa social media. Unang araw pa lang daw nanalo na sila. Paanong nanalo? Lahat ng motion nyo dininay. Hindi ba yung motion ninyo na paatinin si Inday Sara? Putang ina, isang tao lang, dalawa, si Jervil Luistro at saka si Jokno, ang yayabang niyan sa Congress. Isang tao lang, si Attorney Sison lang, hindi sila nakaporma. Yung unang motion ni Jervil Luistro, pinatay kaagad ng Senado. Hindi ba? Mukhang tanga. Tapos ito naman si Chel Jokno na nagpapaawa sa Senado. Bakit ganun? Bakit direkta siyang nagtatanong sa amin? Hindi ba dapat ang mga senator judges ang nagtatanong sa amin, dapat yung kanyang question ina-address niya sa senator judges. Sabi ni teka, in-address ko sa kanila, sabi nga niya, Your Honor, Mr. Presiding Officer. Pag sinabi niya na ganun, doon naka-address yun. Anak ng tinapay naman ito si Jokno. Alam mo, Jokno, sinira mo ang pangalan ng tatay mo. Yung tatay mo, halos mamatay-matay kakalaban kay Bongbong Marcos. Tapos ikaw ngayon, tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos, walang hiya ka. Sabi ko nga sa inyo, petiks-petiks lang si Inday Sara na ganyan, pinapanood, habang sinasabunot-sabunutan ni Sison, etong bobo na si Luistro. Putang ina, bumulak pa yung bibig. Diyos ko po, ito ang literal na laway lang ang puhunan. Nagdrama. Po siya nung tumayo si Sison. Simpleng-simple lang yung kanyang opening statement. Kung sinasabi ninyo, sabi niya, kung sinasabi ninyo na taong bayan ang gusto ng accountability, well, tandaan ninyo, sabi niya, 32 million, pinakamalaking boto na nakuha sa lahat ng eleksyon.
dito sa dito sa Pilipinas. 32 million na mga Pilipino, 32 million plus na mga Pilipino. 60% nung noong voting population natin. Oo, ang nakuha ni Inday Sara. So ang ibig sabihin nun, gusto siya ng taong bayan. Inilagay siya diyan ng taong bayan. The fact that 2 years in a row na gusto niyo siyang alisin dyan, this is all politics. Now, sabi nga niya, tapusin na natin lahat ng mga mabubulaklak na mga salita ninyo, mga putangina ninyo. Kung may ebidensya kayo, maglaban na tayo. Ready na ang defense. Tatawagin na namin yung una naming testigo. O ano sinabi ng mga gago? Wait lang. Isusumpi na pa namin yung mga yung mga testigo namin. Anak ng tinapay, ilang taon nyo na yan na na ginagawa? Ilang taon nyo na yan na para panay ang kodanin nyo sa media, tapos putang ina ninyo, wala pa pala kayong mga weaknesses, isusumpinan nyo pa. Samantalang yung defense ni Inday Sara, ready na. Kasama na nila yung testigo nila, una na nilang ipauupo yung testigo nila, game. Articles of impeachment number 4. O sige, ano yung number 4? O tara, bakbakan na tayo. Putang ina, wala. Nga. Nagkampi pa yung dalawang ulol na mga congressman. Isang lang to isang abogado pa lang yung nagsasalita. Mga bossing. Isang abogado pa lang, wala na. Paano pa? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi natin dito sa mga bobong mga tumatangkilik dito sa impeachment na ito. Magiging katawa-tawa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.